Ngayong araw pala ako'y magtitinda ng bote. Kaya naman pasado 8:00 pa lang ay bumangon na ako. At dahil naligo na nga ako kagabi, kaya naman nagbihis na lang ako at nag-brush at naghilamos na din. Ayan nga't paglabas ko ay nagluluto na pala ang aking kasama dito sa bahay. At nakita ko ang fried Adidas nga pala yung niluluto niya. Kaya naman ako'y natakam at kaya naman kumain na ako agad-agad. Ay first time ko lamang po makatikim nito at sobrang sarap pala. Kaya naman naparami ang kain ko. At ayan nga, hindi pwedeng mawala ang gatas pag ako'y kumakain. At maya-maya pa nga'y bumaba na rin ako para ayusin itong mga boteng ibebenta ko ngayon. Bale, itong mga bote pala na to ay mga naiipon dito sa bahay at ganun na rin yung mga napupulot ko po sa labas or sa trabaho. Eto pa nga po pala yung mga nakaraang sinegregate ko. At eto nga't nagsuot na ako ng gloves at sinimulan ko na nga mag-segregate ng mga bote. Ay, pasensya na sa background talaga guys. At talagang mga kasama ko dito sa bahay, napakaburara. Sari-sari nga naman talaga ang laman din sa baba. Ay, ayoko na lang talaga magalit at baka ko ilayasan nila. At maya-maya pa nga'y pinark ko na ang sasakyan para makapagsimula ng maglagay ng mga bote. Ay, ako'y nangangamba sa sobrang dami at baka ako hindi na magkakasya. Sabi ko nga'y kailangan kong ipilit para hindi na ako magpabalik-balik din eh. Medyo may kalayuan din kasi yung pagdadalhan ko, mga 8 minutes travel din. Kaya naman sabi ko sa kasama ko, kung may isisiksik pa, isisiksik na lang. At aringat natapos na't ay palis na rin kami. Napakaaliwalas nga naman ng panahon ngayon. Yun nga lang ay sobrang init dito ngayon sa Australia. Ewan ko ba at wala akong kahilig-hilig gumala ngayon. Mas gusto ko na lang talaga magmukmuk sa kwarto. Dahil nga iniisip ko napakabilis lang ng araw, bukas ay trabaho na naman. After 8 minutes nga't naririto na kami sa Containers for Change. Linggo ngayon kaya alam ko maraming nagdadala ng bote ngayon dito. Ngayon palang araw ay dun kami sa machine maghuhulog ng mga bote. Para naman kako sa kasama ko'y maiba naman, masubukan nga din sa machine. Ito nga't pinagpark na kami dito malapit sa machine. Bali dadalawa lang ang machine dito at yung isa naman ay hindi pa nga siya tapos. Kaya naman dito kami sa kabila. At eto nga't sinimulan ko na ang maglagay pa isa-isa. Buti na lang talaga at may kasama akong taga-video dito. Nakahiligan ko na ngang mamulot ng bote. Mula nung ako'y nasa Sydney pa lamang. Ganun din sa Adelaide and then ngayon dito naman. Bali nakalimutan ko pala magdala ng gloves kaya naman yung kamay ko medyo basa na. Pero kako sa kasama ko'y hayain na at may alcohol naman sa sasakyan. Ako'y namamangha na laang din naman talaga dito. Dito pala sa bandang ito ay para sa plastic, poppers, and cans. And sa kabilang banda naman na yun ay pura glass bottle. Kung makikita niya ay tukoy na tukoy ng machine kung saan pupunta yung mga nilalagay mo. At eto nga't ipapasilip ko sa inyo kung paano sinesegregate ng machine. At sa mga oras pala na ito ay marami pa rin palang talagang nagpapabilang doon. Maya-maya pa nga'y tinulungan na rin ako ng kasama ko dahil napakaraming ang bote. At akin na din sinimulan ang maglagay ng glass bottle dito. Namadali ko na nga lang talaga at talagang napakainit. Talagang tagaktak na ang mga pawis namin. Maalala ko lang pala yung katrabaho namin dati sa Brisbane dahil isa siyang student visa holder. Kaya naman kailangan niyang kumayod ng kumayod. Kaya naman namumulot siya ng ganito. At akalain nyo yun ay nakakapagbenta siya ng more than $700 sa loob ng isang linggo. At napakalaking bagay na yun. Pwedeng niya na itong pambayad sa bills, sa house rent. Pwedeng niya itong gamitin for food allowance and also fuel. Kaya napakalaking bagay din talaga ang mag-ipon ng ganito. Every bottle pala nito ay nagkakahalaga ng 10 cents. Kaya naman ang 10 pieces is equivalent for $1. At after long journey, eto nga't magpi-payout na ako. Aba, naka $90 na naman ang peg. Dahil alam nga ng babae na first time lang namin dito sa machine, kaya naman tinulungan na kami para sa pag-payout. At dito nga pala ay kinakailangan maglagay ng ID. I mean, i-input yung nasa lagay. Ano ba? I-input yung nasa ID mo para sa reference din nila. Ako'y natutuwa na lang din talaga. Itong $90 na to ay pwede na rin talagang maging budget mo for food budget for 2 weeks. Ito na rin ay 3,500 pesos pag pinadala mo sa Pilipinas. At after na neto ay sinabi ko sa kasama ko na ipang grocery na lang namin. And for today's cravings is sinugno. Ayan nga't napakarami pa rin nagsisidatingan ngayon para magbenta ng bote dito. Dahil every Sunday pala ay until 12 PM lamang sila. Ay siya, paano yan? Ingat po kayo. Blessed Sunday everyone. Thank you for watching. Thank you. Bye.